3 araw nang pabalik-balik ang amoy ng kape, sigarilyo at mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. 3 araw na ring paulit-ulit ang mga mukhang nakikiramay. Ang mga kamay na tumatapik sa balikat niya at ang mga bulong na hindi naman para sa kanya. Pagod si Marco. Pagod mula sa biyahe galing Maynila. Pagod mula sa puyat. Pagod sa pagiging estranghero sa sarili niyang tahanan. Nakaupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang kanyang tita Elena na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Mapula ang mga mata nito, ngunit hindi alam ni Marco kung dahil ba sa pag-iyak o sa 3 gabing walang tulog. Palaging malikot ang mga kamay nito, parang may hinahanap na hindi makita. Kawawa naman si Elena. Dinig niyang bulong ng isang matandang kapitbahay. Namatayan na nga ng ina, baon pa sa utang sa kung saan-saang tupadahan. Hindi na lang umimik si Marco. Alam niya, iyon ang dahilan kung bakit umuwi si Lola Flora sa probinsya. Ang takasan ang mga problemang idinulot ng pagsusugal ng sarili nitong anak. At ngayon, wala na ang lola. Tanging ang problema na lang ang natira. Tumayo siya para takasan ang mga bulungan. Pumasok siya sa loob ng bahay, kung saan mas matingkad ang amoy ng kandila. Sa maliit na altar sa sala, naroon ang litrato ng kanyang Lola Flora. Isang ngiting pilit, kuha pa noong huling Pasko. May mga tumulong patak ng kandila sa salamin ng picture frame. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang dulo ng kanyang daliri. Sana po nandito pa kayo?" bulong niya sa hangin. Lumalim na ang gabi. Karamihan sa mga nakikiramay ay nasa labas na. Nagkakape o nagsusugal ng baraha sa isang mesang plastik para magpalipas ng oras. Ang ingay nila ay parang alon. Minsan malakas. Minsan humihina. Sa gitna ng pag-iingay, napansin ni Marco ang pagtayo ng kanyang tita Elena. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan itong pumasok sa loob. Dire-diretso sa lumang kwarto ng Lola Flora. Isang silid na laging amoy lumang kahoy at aceite de manzanilla. Sinundan niya ito ng tingin. May kung anong kaba sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita niya ang kanyang tita na nakatayo sa harap ng lumang aparador. Binuksan nito ang isang maliit na kahon na yari sa narra. At mula sa loob, nasa usob, kinuha nito ang isang bagay na pamilyar kay Marco. Ang lumang singsing ng kanyang lola. Hindi ito kumikinang. Gawa ito sa tila pinatandang pilak at may mga ukit na hindi niya maintindihan. Nanginginig ang mga kamay ni Imay nito habang hawak ang singsing. Idinikit niya ito sa kanyang labi at sa isang bulong na halos hangin na lang, narinig ni Marco ang mga salita. "Bigyan mo ako ng swerte, Inay. Isa lang, para makabayad." At dahan-dahan, isinuot niya ito sa kanyang daliri. Sa eksaktong sandaling iyon, namatay ang lahat ng ilaw sa poste sa labas. Natahimik ang mga nagbabarahang sugar roll. Nawala ang tawanan. Nawala ang mga kwentuhan. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit na binasag lamang ng mahinang pagaspas ng mga banderitas na papel. Kasabay nito, isang malamig na hangin ang gumapang papasok mula sa siwang ng bintana. At may dinala itong tunog. Hindi ito boses. Hindi ito musika. Parang isang radyong walang signal. Isang mahinang static na bumubulong. At kung gaano ito kabilis nawala, ganoon din kabilis bumalik. Muling nagliwanag ang mga bumbilya.
Muling umingay ang mga tao sa labas. Nagtatawanan na lang sa biglaang brownout. Pero si Marco, hindi sa kanila nakatingin. Nakatutok ang mga mata niya sa kanyang tita Elena. Maputlang maputla ito. Mas maputla pa sa mga bulaklak sa ataul ng lola. Nakatitig lang ito sa isang madilim na sulok ng kwarto kung saan walang ibang tao. Nakabukas ang bibig nito, tila gustong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Nanginginig ang mga labi nito at sa halos walang boses na tinig, narinig niya itong bumulong. May tao. Ikapitong araw ng lamay. Ang mga bisita ay unti-unti nang nababawasan at ang natira ay ang bigat ng katahimikan sa pagitan ng mga dasal. Para kay Marco, ang bawat araw ay mas nakakapagod kaysa sa nauna. Ngunit para sa kanyang tita Elena, may kakaibang nagbago. Hindi na ito palaging umiiyak. Napalitan ang lungkot ng isang balisang pag-asa. Palagi itong nakatingin sa cellphone, naghihintay ng text, palaging nakikinig sa usapan ng mga kapitbahay. At kaninang umaga, nakuha niya ang hinihintay niya. Naku, Elena, tumataginting na 3,000 pesos. Ikaw na talaga. Bati ng isang ale habang naghahain ng merienda. Swerte ka pa rin kahit may pinagdadaanan. Nanalo sa huweteng si Tita Elena. Hindi malaki, pero sapat para mabayaran ang isa sa mga pinagkakautangan niya. Isang lalaking nagngangalang Mang Rody na halos araw-araw na nagpaparamdam. Ngumiti lang ang tita niya, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Swerte lang siguro, Aling Nena, sagot nito. Pinagmasdan sila ni Marco. May kung anong hindi tama. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng natirang pagkain mula sa mga bisita, dumating ang balita. Dala ulit ni Aling Nena, humahangos at basang-basa sa pawis. Nabalitaan niyo na ba? Si Rody. Yung naniningil kay Elena, na aksidente sa motor. Nabangga raw ng tricycle sa may kurbada, bali-bali ang buto. Nabitawan ni Tita Elena ang kanyang kutsara. Narinig ni Marco ang pagbagsak nito sa plato. Clang! Diyos ko po! Bulong nito, ngunit sa likod ng takot sa kanyang boses, nakita ni Marco ang isang kislap ng ginhawa. Isang nagkataon lang. Iyon ang sinabi ni Marco sa sarili. Desperado lang ang tita niya. Nagkataon lang ang lahat. Para makatakas sa bigat ng hangin sa loob ng bahay, nagpasya siyang simulan ng ligpitin ang mga gamit sa kwarto ng kanyang lola. Maalikabok, amoy luma. Habang inaayos ang mga damit sa aparador, may napansin siyang kakaiba sa sahig. Isang piraso ng kahoy ang tila nakaangat. Sinubukan niya itong buhatin. Mabigat. Kumuha siya ng kutsilyo para may pangsungkit at dahan-dahan itong itinaas. Sa ilalim, may isang maliit na espasyo. At sa loob may isang lumang baul na kahoy. Binuksan niya ito. Amoy ng naphthalene balls at mga alaala. Mga lumang litrato. Isang rosaryo na putol na. Isang luma at manipis na kumot. At sa ilalim ng lahat, isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang cassette tape. Sa puting label nito, may nakasulat sa sulat kamay na pamilyar sa kanya. Sulat kamay ng kanyang lolo na matagal nang pumanaw. Nakasulat sa malalaking letra na tila idiniin ng husto ang panulat para mag-iwan ng babala. Huwag patugtugin. Tinitigan niya ito ng matagal. Isang pangingilabot ang dumaan sa kanyang batok, isang lamig na hindi galing sa hangin.
Bakit ito itinago? At bakit may ganitong babala? Ting! Isang tunog. Mahina lang pero malinaw. Ang tunog ng isang pisong nahuhulog sa sahig na kahoy. Napatingin si Marco sa paligid. Hinanap niya ang barya sa ilalim ng aparador, sa mga siwang ng sahig. Wala siyang makitang kahit ano. Siguro guni-guni lang. Isinilid niya ang cassette tape sa kanyang bulsa at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa sala, may naamoy siyang pamilyar. Isang amoy na dapat ay nasa labas lang sa mga punerarya, sa mga sementeryo. Ang matamis ngunit nakakakilabot na amoy ng bulaklak ng kalachuchi. Naglagay ka ba ng bulaklak dito, tita? Tanong niya kay Elena na nag-aayos ng mga upuan. Umiling ito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Wala. Bakit? Hindi na sumagot si Marco. Ang aksidente ni Mang Rody. Ang singsing, ang tunog ng barya, ang amoy ng kalachuchi. At ngayon, itong tape na may babala. Pilit niyang sinasabi sa sarili na nagkataon lang ang lahat. Na pinaglalaruan lang siya ng pagod at pagluluksa. Pero hindi na niya kayang maniwala sa sarili niyang mga kasinungalingan. Hindi niya mapigilan. Kailangan niyang malaman. Pumunta siya sa maliit na bodega sa likod ng kusina. Sa gitna ng mga lumang gamit at alikabok, natagpuan niya ang hinahanap niya. Isang luma. Kulay abo na cassette player. Dinala niya ito pabalik sa kanyang kwarto. Isinaksak sa pader at pinunasan ng basahan. Kinuha niya ang tape mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapasok ito sa player. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng tape deck ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Humugot siya ng malalim na hininga at pinindot ang play button. Nagsimula ito sa isang garalgal na tunog. Isang mahabang static na parang tunog ng isang sirang linya ng telepono. Inayos ni Marco ang volume. Iniisip na baka blanko lang ang tape. At sa gitna ng garalgal, isang boses, nanginginig, puno ng takot. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Pero hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ng kanyang lolo. Ang garalgal na tunog ay biglang humupa at ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat pa. At mula sa katahimikang iyon, nagsalita ang boses ng kanyang lolo. Sa ngalan ng lupa at dugo, tinatawag kita. Mahina ang boses. Basag. Ang boses ng isang taong matagal nang sumuko pero pilit pa ring lumalaban. Narinig ni Marco ang panginginig sa bawat salita. Ang takot na kumakain sa bawat hininga. Patawarin mo ang aking pamilya, ang aking kasakiman. Patuloy ng boses. Hindi ko sinadyang sirain ang ating kasunduan. Pakiusap, tanggapin mo ang aking pagsusumamo. May katahimikan, isang mahabang, nakakabinging segundo. Maniningil, bulong ng lolo niya. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Patawad. At pagkatapos, may sumagot. Hindi ito boses ng tao. Ang tunog ay parang pinag-amalong tuyong dahon na kinakaluskos at isang malamig na hanging dumadaan sa siwang ng kawayan. Isang bulong na walang baga. Isang salita na walang dila. Hindi maintindihan ni Marco ang sinasabi nito, pero naintindihan niya ang dala nito. Isang pangakong hindi mabubura, isang lamig na kayang palamigin hanggang sa buto. Ang boses na iyon ay bumulong ng mga salitang kasing luma ng lupa. At bigla, isang malakas na click. Natapos ang tape. Napatayo si Marco.
Hinablot ang kaset mula sa player na parabang ito'y nag-aapoy. Itinapon niya ito sa sahig. Dumadagundong ang puso niya sa kanyang dibdib. Napakabilis, napakalakas. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na peke lang iyon. Na isang laro lang ng kanyang lolo, isang sirang tape. Pero ang lamig na dala ng bulong na iyon ay nanatili sa kwarto. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang bulong na gawa sa tuyong dahon. Sa wakas, sa pagitan ng puyat at takot, dinalaw siya ng isang panaginip. Nakatayo raw siya sa gitna ng isang malawak na bukirin sa ilalim ng gabing walang buwan. Ang lupa sa paanan niya ay basa at malagkit. At ang amoy ng kalachuchi ay masangsang, nakakasulasok, hindi siya makagalaw. At mula sa dilim, narinig niya ulit ang boses. Ang boses na hindi tao. Pero ngayon, malinaw ang sinasabi nito. Marco! Nagising, kising siyang humahangos, basang-basa ng pawis. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang panaginip ay parang totoo. Napakalinaw ng lahat. At habang sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga, may naamoy siya. Hindi na ito nasa labas ng bahay. Hindi na ito nasa sala. Ang amoy ng kalachuchi ay nasa loob na mismo ng kwarto niya. Para siyang sinakmal ng yelo. Hindi na niya kaya. Hindi na ito guni-guni. Hindi na ito pagop. Ito ay totoo. At nasa loob na ito ng bahay. Nasa loob na ito ng kanyang silid. Kailangan kong humingi ng tulong. Iyon lang ang nasa isip niya. Hindi pulis. Hindi doktor. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong makakaintindi. Isang taong hindi siya tatawaging baliw. May naalala siyang isang pangalan. Isang pangalan na madalas ikwento ng kanyang lola kapag may sakit siya noong bata pa siya. Lolo Cadyo. Ang matandang albularyo na nakatira sa dulo ng kanilang barangay. Hindi na siya nag-isip. Hindi na siya nag-atubili. Suot pa rin ang damit na pinantulog. Kinuha niya ang susi ng motor sa ibabaw ng mesa. Saan ka pupunta? 2:00 ng madaling araw. Gulat na tanong ng kanyang tita Elena na nagtitimpla ng kape sa kusina. May pupuntahan lang ako, tita. Sagot niya, nanginginig ang boses. Importante. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Binuksan niya ang pinto at halos tumakbo palabas. Ang hangin ng madaling araw ay malamig, pero hindi nito kayang palamigin ang takot na nag-aapoy sa loob niya. Pinatakbo niya ang motor sa madilim at baku-bakong daan. Ang tanging ilaw ay mula sa gasera ng kanyang sasakyan na tila nilalamon ng kadiliman sa paligid. Ang mga puno sa gilid ng daan ay parang mga aninong nakamasid sa kanyang pagdaan. Sa wakas, natanaw niya ang isang maliit na ilaw sa dulo ng kalsada. Isang maliit na kubo na yari sa pawid at kawayan. Ang dampa ni Lolo Cadyo. Huminto siya sa harap nito. Nanginginig pa rin. Kumatok siya sa pinto na yari sa sawali. Sino yan? Isang garalgal na boses mula sa loob. Ako po, si Marco, apo ni Flora. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa harap niya ay isang matandang lalaki, kuba na sa katandaan. Hawak ang isang lamparang degaas, ang kulubot niyang muka ay halos natatakpan na ng anino. Tinitigan siya ni Lolo Cadyo mula ulo hanggang paa.
At sa kanyang mga mata, hindi nakita ni Marco ang pagtataka. Nakita niya ang pag-aalala at pagkilala. "Pumasok ka, iho," sabi ng matanda. "Kanina pa kita hinihintay." Ang loob ng dampa ni Lolo Cadyo ay masikip at puno ng mga bagay na hindi maintindihan ni Marco. Mga pinatuyong dahon na nakabitin sa dingding, mga botelyang may lamang maitim na likido, at ang pinaghalong amoy ng tabako at kung anong yerba na hindi niya mapangalanan. Sa gitna ng isang maliit na mesa, isang gasera lang ang nagbibigay liwanag, at ang anino nila sa dingding na sawali ay tila may sariling buhay. Umupo si Marco sa isang maliit na bangkong kahoy. Hindi niya alam kung paano magsisimula. "Ang singsing," sabi ni Lolo Cadyo, na para bang nabasa nito ang kanyang isip. "Dala ba ng tita mo?" Tumangulang si Marco. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkuha ni Elena sa singsing, ang biglaang brownout, ang boses sa panaginip, ang amoy ng kalachuchi, at ang cassette tape. Habang nagsasalita si Marco, si Lolo Cadyo ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata niyang halos natatakpan na ng kulubot ay nakatitig sa apoy ng gasera. Tumango-tango ito, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa pagkilala sa isang matagal ng kwento. Nang matapos si Marco, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. "Hindi iyan anting-anting, iho," basag ni Lolo Cadyo sa katahimian. Ang boses niya ay kasing luma ng bahay na tinitirhan niya. "Hindi iyan nagbibigay ng swerte. Isa iyang panawag." "Panawag? Para saan po?" Tumingin sa kanya ang matanda. At sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang awa na may halong takot. "Para sa isang nilalang na matagal nang naniningil sa pamilya ninyo. Ang tinatawag ng lolo mo sa tape na iyon, ang maniningil, ang kolektor. Ang isa na humihingi ng bayad." "Hindi ko po maintindihan," sabi ni Marco. Nanginginig ang boses. Sumandal si Lolo Cadyo. "Ang lolo mo, noong mga panahon ng matinding taggutom, ay gumawa ng isang kasunduan. Humingi siya ng tulong sa isang espiritu ng lupa para sa masaganang ani, para hindi magutom ang kanyang pamilya. At pinagbinagbigyan siya. Nagliyab ang apoy ng gasera. Ang mga anino nila sa dingding ay biglang humaba at tila sumayaw. Ang kapalit, patuloy ng matanda, ay isang simpleng pangako. Isang bahagi ng bawat unang ani ay dapat niyang ialay pabalik sa lupa. Isang utang na loob, pero nakalimot ang lolo mo. Nang umunlad ang buhay niya, kinalimutan niya ang pinagmulan ng kanyang swerte. Sinira niya ang kasunduan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Ang Lola Flora mo, alam niya ang lahat. Ang buong buhay niya ay ginugol niya para bayaran ang utang ng lolo mo. Hindi ng pera, kundi ng dasal. Ng pananampalataya. Ang kanyang mga nobena at taimtim na pagdarasal ang siyang nagpapakalma sa maniningil. Na para bang nagbabayad siya ng paunti-unti. Pero ngayon, bulong ni Marco, ngayon, wala na siya, sabi ni Lolo Cadyo. At ang tita mo sa kanyang pagiging desperado at sa kanyang kasakiman ay ginamit ang panawag. Tinawag niya ang maniningil. Hindi para magbigay galang, kundi para humingi palalo. Nagising ang matagal nang natutulog na utang. Kumuha ang matanda ng isang baso at nilagyan ito ng tubig mula sa isang banga. Inabot niya ito kay Marco. Inumin mo,
May kaunting dasal na iyan, ininom ni Marco ang tubig. Hindi nito naalis ang takot, pero tila binigyan siya nito ng kaunting lakas. Ano pong mangyayari? Ano pong kukunin niya bilang bayad? Tumingin si Lolo Cadyo sa labas, sa kadiliman. Ang isang kaluluwa ay katumbas ng isang pangakong napako. Mayroon kayong hanggang sa ika-40 araw ng pagkamatay ng lola mo. Habang ang kaluluwa niya ay naririto pa, mayroon pa mo kayong kaunting proteksyon. Pagkatapos niyon, kukunin ng maniningil ang tita Elena mo bilang kabayaran. Napahawak si Marco sa kanyang ulo. 40 araw. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Paubos na ang kanilang oras. Ano pong gagawin namin? Paano po kami magbabayad? Desperadong tanong ni Marco. Suminghot ang matanda at muling tumingin sa apoy ng gasera. Ang paraan ay hindi ko alam ng buo. Ngunit ito ang sigurado ko. Nasa lumang talaarawan ng lolo mo ang mga kasagutan. Tumayo si Marco, puno ng panibagong pag-asa. Ang talaarawan po niya. Tumango si Lolo Cadyo, ngunit ang kanyang mukha ay mas lalong lumukot sa pag-aalala. Hanapin ninyo iyon, iho, at mag-ingat kayo. Bakit po? Dahil kung ang lola mo ang nagpapakalma sa maniningil, sabi ng matanda, at ang kanyang boses ay naging isang pabulong na babala. Ayaw ng maniningil na mabasa mo ang mga pahinang iyon. Ahaguyan ni Tiamain, pabalik si Marco sa bahay. Dala ang babala ni Lolo Cadyo at ang bigat ng isang katotohanang halos hindi niya kayang buhatin. Sumisikat na ang araw, ngunit ang liwanag nito ay hindi kayang pawiin ang dilim na kumakapit na sa kanilang pamilya. Naabutan niyang gising pa si Tita Elena, nakaupo sa harap ng altar ng lola, hawak ang rosaryo. Saan ka galing, Marco? Nag-alala ako. Huminga ng malalim si Marco. Kay Lolo Cadyo po. Ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ng matanda. Ang kasunduan, ang utang na loob, ang maniningil, at ang 40 araw na taning sa simula. Umiling-iling lang si Tita Elena. Bumubulong na hindi totoo ang lahat. Na kwentong kutsero lang iyon. Gawa-gawa lang yan, Marco. Pananakot ng matatanda. Totoo, tita. Giit ni Marco. Ang singsing, ang aksidente, ang amoy ng bulaklak, ang boses sa tape, hindi ba't nararamdaman niyo rin? Natigilan si Tita Elena. Ang pagtanggi sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng takot na matagal na niyang itinatago. Tumulo ang kanyang mga luha. Marco, natatakot ako. Kaya kailangan nating mahanap ang talaarawan ni Lolo. Sabi ni Marco hinawakan ang balikat ng kanyang tita. Nandoon daw ang sagot. Nagsimula silang maghanap. Binaliktad nila ang buong bahay. Ang lumang bodega, ang ilalim ng mga kama, ang bawat aparador at kabinet. Ang alikabok ay lumilipad sa hangin. Dala ang amoy ng mga taong lumipas. Ngunit sa bawat oras na lumilipas, mas lalong bumibigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Tila bawat sulok ay nakamasid. Tila ang mismong bahay ay ayaw na mahanap nila ang kanilang hinahanap. Bakit anak? Isang bulong. Mahina lang, pero sapat na para mapahinto si Tita Elena sa paghalungkat sa isang lumang baul. Bakit mo sinayang ang lahat? Boses yon ng kanyang ina. Boses ni Lola Flora, ngunit walang pagmamahal dito. Tanging panunumbat. Narinig mo ba yon? Tanong ni Tita Elena. Ang mukha ay putlang-putla. Umiling si Marco.
Wala akong narinig, tita. Ngunit habang sinasabi niya iyon, napatingin siya sa bintanang salamin sa kanilang tabi. Sa isang saglit, sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang dumaan sa labas. Isang anino. Isang napakatangkad at payat na anino. Mas matangkad pa sa kahit sinong tao. Pagtingin niya ulit, wala na. Nagsisimula na. Ginugulo na sila. Dito, sa kwarto ni inay, sabi ni Tita Elena, nanginginig ang boses, itinuturo ang lumang silid. Dito lang ang hindi pa natin nahahalungkat ng husto. Pumasok sila ulit sa kwarto. Mas matindi ang amoy ng kalachuchi dito. Fino-focus nila ang paghahanap sa lumang aparador na gawa sa Nara. Habang itinutulak ito ni Marco palayo sa pader, isang tunog ang gumapang mula sa sahig. Ang tunog ng mga kuko, mahahabang kuko na kumakaluskos sa ilalim ng mga tabla na kahoy. Napatalon si Tita Elena sa takot. Marco, ano yon? Wala yan, tita. Mga daga lang siguro. Ngunit alam nilang pareho na hindi iyon tunog ng daga. Nanginginig sa takot, napaiyak na si Tita Elena. Umupo ito sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng takot na iyon, lumapit si Marco. Hindi siya nagsalita. Hinawakan lang niya ang kamay ng kanyang tita. Isang tahimik na pangako na hindi niya ito iiwan, na magkasama nilang haharapin ito. Sa paghawak na iyon, tila nakakuha sila ng kaunting lakas. Tumingin si Marco sa sahig na pinagtanggalan nila ng aparador at doon niya nakita ang nakita niya noong una. Ang isang piraso ng kahoy na nakaangat. Muli niya itong sinungkit, muli niya itong itinaas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang baul ang kanyang tiningnan. Kinapa niya ang ilalim ng sahig at doon naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na matigas at nababalutan ng katad. Dahan-dahan niya itong inilabas. Isang luma, itim na kwaderno, isang talaarawan. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at ang mga sulok ay sira-sira na. Ito na, bulong ni Marco. Isang panandaliang tagumpay. Binuksan nila ito ng may panginginig. Ang unang pahina ay may pangalan ng kanyang lolo at isang petsa. 50 taon na ang nakalipas. Nilipat nila ang pahina. At ang sumunod pa. Ang kanilang pag-asa ay dahan-dahang namatay. Maraming mga pahina ang sinadyang punitin. Ang mga natira ay puno ng sulat kamay, ngunit hindi ito ordinaryong Tagalog. Malalim, makaluma, at sa pagitan ng mga salita, may mga nakaguhit na kakaibang simbolo. Mga simbolo na tila mga mata, mga sanga ng puno, at mga spiral na walang katapusan. Hindi nila ito maintindihan. Ang sagot na hawak nila ay isa na namang palaisipan. Danaanin ko piya mabombay. Muli, tinahak nila ang madilim na daan pabalik sa dampa ni Lolo Cadyo. Ang talaarawan ay parang isang mabigat na bato sa mga kamay ni Marco, puno ng mga sagot na hindi nila mabasa. Naabutan nila ang matanda na nagtatabi ng mga pinatuyong dahon. Tumingin ito sa kanila. Pagkatapos ay sa hawak na kwaderno ni Marco. Isang malungkot na pagtango ang kanyang naging tugon, na parabang alam na niyang ito ang kasunod na mangyayari. Patingin ako, iho. Inilatag nila ang talaarawan sa maliit na mesa. Ang liwanag mula sa gasera ay nagbigay buhay sa mga luma at naninilaw na pahina. Dahan-dahang hinaplos ng kulubot na daliri ni Lolo Cadyo ang mga kakaibang simbolo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata,
na para bang binabasa niya ito hindi sa pamamagitan ng paningin, kundi ng pakiramdam. "Mabuting tao ang lolo mo, Marco," biglang sabi ng matanda. Hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Marunong lumingon sa pinanggalingan. Nagkamali lang siya ng nilapitan. Isang maikling sandali ng alaala, isang paalala na sa likod ng sumpa ay may isang pamilyang minsan nang naging masaya. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalin. Nakasulat dito, ang paraan ng pagbabayad puri, sabi niya. Isang ritual para itama ang pagkakamali at bayaran ang utang na loob. Nakikinig ng mabuti sina Marco at Tita Elena. Bawat salita ay parang ginto. Kailangan ng 3 bagay. Patuloy ni Lolo Cadyo, ang kanyang daliri ay sumusunod sa bawat linya ng sulat. Una, isang aalay na nagmula sa pinagmulan ng utang. Isang bagay na sumisimbolo sa unang kasunduan. Pangalawa, isang panalangin ng taos-pusong pagsisisi. Hindi ito ordinaryong dasal. Ito ay pag-amin sa kasalanan at paghingi ng tawad. Itinuro niya ang isang buong pahina na puno ng mga salita sa lumang Tagalog. Nandito ang mga salita. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga mata. At ang pangatlo at pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Lolo Cadyo, at ang kanyang boses ay bahagyang humina. Ang pagbigkas ng buong pangalan ng maniningil, hindi isang tawag ng pag-uutos, kundi isang tawag ng pagkilala at pagpapakumbaba. Napatingin si Marco sa mga sumunod na pahina, naghahanap ng pangalan. Ngunit ang nakita lang niya ay ang mga punit na bahagi. "Nasaan po ang pangalan, Lolo Cadyo?" tanong niya. Nilipat ng matanda ang pahina at doon tumigil siya sa isang bahagi kung saan ang kalahati ng papel ay wala na. Ang pangalan ay nakasulat sa pahinang pinunit. Gumuho ang pag-asa ni Marco at Tita Elena. Ang pinakamahalagang piraso ay nawawala at sa sandaling iyon, ang apoy ng gasera ay biglang pumilantik at namatay. Binalot sila ng dilim at ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bintana. Ang katahimikan ay nakakabingi at sa labas ng bintana, isang anino ang dumaan. Mabilis lang, ngunit sapat na para makita nila. Isang mahabang anino. Ang anino ng isang bagay na hindi dapat nakatayo. Napasigaw si Tita Elena. Mabilis na nagsindi ng posporo si Lolo Cadyo at muling sinindihan ang gasera. Ang anino ay wala na. Ngunit ang takot na iniwan nito ay nanatili. Nanunood siya, bulong ng matanda. Ayaw niyang magtagumpay kayo. Nawalan na ng pag-asa si Marco. Paano nila ito lalabanan kung ang kailangan nilang sandata ay wala sa kanila? Nakatitig lang si Tita Elena sa kawalan. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa mesa. Isang lumang litrato na nahulog mula sa talaarawan nang buksan nila ito. Ang litrato ng kanyang mga magulang. Ang lolo at lola ni Marco noong sila ay mga bagong kasal pa. Nakangiti, puno ng pag-asa. Walang kaalam-alam sa kasunduang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Isang alay na nagmula sa pinagmulan ng utang. Inulit ni Tita Elena ang sinabi ni Lolo Cadyo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin siya kay Marco. At sa gitna ng kanyang takot, may isang biglaang kislap ng determinasyon. "Sa tingin ko," sabi niya, habang dahan-dahang inaabot ang litrato.
Alam ko kung ano ang alay. Hawak ni Tita Elena ang litrato na para bang iyon ang pinakabanal na relikya sa mundo. May isang uri ng desperadong paniniwala sa kanyang mga mata. Ang paniniwala na ang pagsasakripisyo sa pinakamasayang alaala ng kanyang mga magulang ang siyang magiging kabayaran. Ito ang simula ng lahat, Marco. Bulong niya. Ang pagsasama nila. Dito nagsimula ang pamilya. Dito nagsimula ang pangako. Kahit si Marco, sa gitna ng kanyang pagdududa, ay gustong maniwala. Wala na silang ibang pagpipilian. Hindi na hinab na sila naghintay pa. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay mas mabuti kaysa sa paghihintay sa takot. Inihanda nila ang lahat ayon sa nakasulat sa tala-arawan. Sa gitna ng kanilang sala, naglagay sila ng isang maliit na palayok na gawa sa luwad. Binuksan nila ang tala-arawan sa pahina ng panalangin ng pagsisisi. Ngunit bago nila simulan, huminto muna sila sa harap ng maliit na altar ng Lola Flora. Nagsindi sila ng bagong kandila. Nagdasal sila. Hindi ang dasal mula sa libro, kundi ang dasal mula sa kanilang mga puso. Isang tahimik na paghingi ng tulong at paghihingi ng tawad sa kaluluwang nagbabantay pa rin sa kanila. Pagkatapos, bumalik sila sa gitna ng sala. Ang buong bahay ay tahimik, tila naghihintay, tila nagmamasid. Kinuha ni Tita Elena ang posporo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinindihan niya ito at dahan-dahang idinikit sa gilid ng lumang litrato. Nagsimulang kainin ng apoy ang papel. Ang mga nakangiting mukha ng kanyang lolo at lola ay dahan-dahang kumulubot, naging itim, bago naging abo. Habang nasusunog ang litrato, sinimulang bigkasin ni Tita Elena ang panalangin mula sa tala-arawan. Ang mga makalumang salita ay dumaloy mula sa kanyang bibig, basag at puno ng pagsisisi. Nang ang huling piraso ng litrato ay naging abo, at ang huling salita ng panalangin ay binigkas, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Huminto ang hangin. Nawala ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Maging ang apoy ng kandila ay tumigil sa pagpilantik. Isang sandali, 2, 3. Nagkatinginan sina Marco at Tita Elena. Sa kanilang mga mata, isang maliit na kislap ng pag-asa. Gumana ba? Tapos na ba? Blag! Isang tunog na parang pagsabog. Sabay-sabay. Ang pinto sa harap, ang pinto sa kusina, ang lahat ng bintana sa buong kabahayan ay sumara ng napakalakas na pasigaw sila sa gulat. Ang bahay ay naging isang selyadong kabaong. At ang amoy ng kalachuchi ay bumalik, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Masangsang, nakakasakal. Para bang 1,000 bulaklak ang sabay-sabay na nabubulok sa kanilang paligid, pinupuno ang hangin, ninanakaw ang kanilang hininga. Mali ang alay, maling-mali. At sa gitna ng kanilang takot, may narinig silang isang tunog. Hindi ito bulong, hindi ito sigaw, isang tawa. Mahina lang, malamig. At nanggagaling ito sa lahat ng sulok ng bahay ng sabay-sabay. Isang tawa na hindi natutuwa, kundi nang iinsulto. Isang tawa na nagsasabing, "Akala nyo ganoon lang kadali?" Niyakap ni Tita Elena si Marco, nanginginig sa takot, umiiyak. "Marco, anong ginawa natin? Anong ginawa ko?" Hindi makasagot si Marco.
Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, pilit na naghahanap ng kahit anong makikita sa dilim. At isang boses ang bumulong, hindi mula sa mga sulok, hindi mula sa malayo, kundi mula mismo sa likuran ni Tita Elena. Hindi yan ang bayad. Sa isang iglap, napakalas ng yakap si Tita Elena at lumingon. Walang tao, walang anino, walang kahit ano. Ngunit sa sahig na kawayan, sa mismong kinatatayuan niya kanina, may mga bakas, basa, mga yapak ng isang taong nakapaa na dahan-dahang papunta sa kanya. Ika-39 na araw. Ang huling gabi bago ang katapusan. Ang bahay ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang kulungan. Isang bitag na humihinga. Hindi na sila makalabas. Ang mga pinto ay tila gawa sa bato. Hindi bumubukas gaano man nila kalampagin. Ang mga bintana ay hindi na nagpapakita ng labas. Ang nakikita lang nila ay ang sarili nilang refleksyon sa isang madilim na salamin. At ang pagpaparamdam, hindi na ito banayad. Ito ay walang tigil, walang awa. Naririnig ni Marco ang tunog ng paghuhukay sa ilalim ng bahay. Ang tunog ng pala na tumatama sa lupa. Paulit-ulit na para bang ginagaya ang paghahanap niya sa tala-arawan. Ang pangalan niya ay binubulong mula sa mga dingding, mula sa mga siwang ng sahig. Marco, kasama ka sa utang, ngunit mas malala ang dinaranas ni Tita Elena. Para sa kanya, ang parusa ay mas personal. Nakatayo siya sa harap ng lumang salamin sa kwarto ng kanyang ina. Tinitingnan niya ang sariling refleksyon. Ngunit ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi siya. Ang refleksyon niya ay mas matanda, pagod. At sa mga mata nito, may galit. Ang mga mata ng kanyang ina, puno ng panunumbat. Hindi ito nagsasalita. Ngunit ang tingin nito ay sapat na. Bakit anak? Bakit? Hindi na niya nakayanan. Sa isang malakas na sigaw na puno ng sakit at takot, bumagsak si Tita Elena sa sahig. Humahagulgol. Umiiyak hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa isang bigat na matagal na niyang dinadala sa kanyang dibdib. Lumapit si Marco. Yumuko at niyakap ang kanyang tita. Tita, tahan na po. Kasalanan ko to, Marco. Kasalanan ko lahat. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi lang ang singsing, hindi lang ang sugal. May ginawa akong masama. At doon, sa sahig ng bahay na siyang saksi sa lahat, ipinagtapat niya ang kanyang pinakatatagong kasalanan. Ang perang pinang-aral sana sa iyo sa kolehiyo. Ang pera mula sa unang ani ng palay na pinaghirapan ni inay. Ako ang kumuha. Umiling-iling siya. Ang luha ay walang tigil sa pag-agos. Isinugal ko, Marco. Inubos ko lahat. Akala ko, mababawi ko. Akala ko isang panalo lang, pero natalo lahat. Iyon ang gabing inatake sa puso si inay. Natahimik si Marco. Ang sakit ng katotohanan ay parang suntok sa kanyang sikmura. Naaalala ko pa ang sinabi niya sa akin noon, patuloy ni Tita Elena. Habang tinitingnan niya ang bukid, sabi niya, Elena, anak, tandaan mo, ang tunay na yaman ay nasa lupa. Hindi sa papel na pera. Sa gitna ng sakit at pagtatapat, niyakap ni Marco ng mahigpit ang kanyang Tita Elena.
Ang galit na dapat sana ay naramdaman niya ay nawala. Napalitan ng awa. Pinatawad niya ito. Sa sandaling iyon, hindi sila magtiyahin na may kasalanan sa isa't isa. Sila ay 2 taong magkasama sa gitna ng isang bangungot at ang tanging mayroon sila ay ang isa't isa. Ang tunay na yaman ay nasa lupa. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Marco. Isang kasabihan, isang pangaral, o baka isang bagay pa. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang tala-arawan. Binuklat niya ito ulit. Pinagmasdan niya ang mga kakaibang simbolo na akala niya ay mga walang kwentang guhit lang. Isang puno, isang malaking bato, isang bilog na parang balon. Hindi ito mga simbolo, hindi ito mga salita. Isa itong mapa, isang mapa ng kanilang sariling bakuran. Tita, bulong niya. Alam ko na. Dala ang isang lumang madidayanan na pahamampa. Lumabas sila sa pinto sa likod. Nasa hindi maipaliwanag na dahilan ay bumukas ng walang kahirap-hirap. Sinundan ni Marco ang mapa sa kanyang isip. Ang puno ng mangga na laging inaakyat niya noong bata pa siya. Ang malaking bato kung saan sila naglalaro ng taguan. Huminto siya sa ilalim ng matandang puno ng mangga. Ang lupa ay mamasa-masa. Walang anumang palatandaan. Ngunit sinabi ng mapa sa tala-arawan, dito. Nagsimula siyang maghukay, ang tunog lang ng pala na tumatama sa lupa ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Bawat paghukay ay isang dasal. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman niyang tumama ang dulo ng pala sa isang bagay na matigas. Klang! Ang tunog ng metal. Lumuhod siya at kinapa ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At doon, sa ilalim ng mamasa-masang lupa, nahawakan niya ito. Isang maliit na kahon na bakal. Kinakalawang na sa katagalan. Dahan-dahan niya itong inangat. May nakaukit sa takip nito. Hindi simbolo. Isang salita. Isang salita na isinulat sa lumang baybayin. Isang salita na bumuo sa pangalang matagal na nilang hinahanap, ang nawawalang piraso. Maingat na binuksan ni Marco ang kinakalawang na kahon. Ang takip ay sumigay sa pagtutol, isang tunog ng metal na matagal nang hindi gumagalaw. Sa loob, wala silang nakitang ginto. Wala silang nakitang alahas. Wala ring mga lumang pera. Sa halip, sa gitna ng nabubulok na tela, may isang bagay lang na nakalagay. Isang buto. Isang maliit, tuyot na buto ng palay. Ang kulay nito ay halos kasing itim na ng lupang pinagbaunan dito. Ang tunay na yaman ay nasa lupa. Bulong ni Marco. Inuulit ang mga salita ng kanyang lola. Ito na yon. Ang unang buto mula sa unang ani na ipinangako ng kanyang lolo. Ang tunay na alay. Nasa kanila na ang lahat, ang alay, ang buto, ang panalangin mula sa tala-arawan at ang buong pangalan, ang salitang nakasulat sa tala-arawan at ang salitang nakaukit sa kahon. Wala nang atrasan. Ito na ang huling gabi. Hindi na sila nagsalita pa. Kumilos sila ng may taimtim na pag-unawa. Inihanda nila ang bahay. Nilinis nila ang altar. Pinunasan ng alikabok sa litrato ni Lola Flora hanggang sa muli itong kuminang. Naglagay sila ng mga bagong puting kandila sa bawat sulok ng sala. Ang bawat kilos nila ay isang dasal, isang ritual. Nang matapos ang lahat, umupo sila sa sahig, magkaharap
Ang talaarawan at ang buto ay nasa pagitan nila. Hihintayin nila ang oras na nakasulat sa huling pahina ng talaarawan. Ang oras kung kailan pinakamalabnaw ang tabing sa pagitan ng mga mundo. 3:17 ng madaling araw. 3:17 a.m. Nagtimpla si Marco ng kape para sa kanilang dalawa. Isang simpleng bagay. Isang normal na gawain sa gitna ng isang bangungot. Ang amoy ng kapeng barako ay humalo sa amoy ng natutunaw na kandila. Sa isang saglit, sa ilalim ng liwanag ng mga kandila, para lang silang 2 taong nagpupuyat, nag-uusap tungkol sa nakaraan. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Habang lumalalim ang gabi, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Isang nakakabinging katahimikan. Nawala ang huni ng mga kuliglig. Nawala ang tahol ng mga aso sa malayo. Kahit ang hangin ay tila huminto sa paghinga, ang mundo sa labas ng kanilang bahay ay tila naglaho at ang natira na lang ay sila, ang mga kandila at ang mabagal na pagtiktak ng lumang orasan sa dingding. Tik, tak, tik, tak. Pinanood nila ang pag-usad ng mga kamay ng orasan. 3:00, 3:15. Ang puso ni Marco ay dumadagundong sa bawat pagtiktak. Ang bawat segundo ay parang isang oras. 3:16, 3:00 may 1 minuto na lang. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay nabasag. Biglang umihip ang isang malakas na hangin sa labas. Umugoy ang mga sanga ng puno ng mangga. Ang mga yero sa bubong ay umingay. Ang apoy ng mga kandila sa loob ng bahay ay halos mamatay. Sumasayaw ng malikot na parabang natatakot. At sa gitna ng ugong ng hangin, may narinig sila. Isang tunog na mas nakakatakot kaysa sa sigaw. Sa kanilang pinto sa harap, may marahan, halos magalang na kumatok. 1, 2, 3. Hindi sila gumalaw, hindi sila huminga. Tila ang buong mundo ay naghihintay sa kanilang susunod na kilos. Ang 3 katok ay hindi na nasundan, ngunit ang presensya sa labas ng pinto ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sigaw. Hindi natupad din nila sige nila binuksan ang pinto. Alam nilang hindi kailangan. Dahan-dahan, mula sa siwang sa ilalim ng pintuan, isang maitim na usok ang nagsimulang pumasok. Gumagapang ito sa sahig na parang isang ahas na yari sa anino. Walang tunog maliban sa isang mahinang kaluskos tulad ng buhangin sa sahig na kahoy. Kasabay ng pagpasok nito, ang lamig. Hindi ito basta hangin. Ito ay isang presensya na humihigop ng lahat ng init. Ang apoy ng mga kandila ay halos mamatay. Ang liwanag nito ay naging isang maliit at nanginginig na tuldok. Naramdaman ni Marco ang pag-akyat ng pangingilabot mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Sa gitna ng lumalamig na silid, nagsimulang magsalita si Tita Elena. Hinigpitan niya ang hawak sa rosaryo ng kanyang ina, na para bang doon siya humuhugot ng lakas. Ang mga salita ng panalangin ng pagsisisi ay dumaloy mula sa kanyang mga labi. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit buo, determinado. Habang nagdarasal ang kanyang tita, tumayo si Marco. Kinuha niya ang maliit na buto ng palay at maingat na inilagay sa isang maliit na mangkok na puti sa altar. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Napalitan ito ng isang kalmadong pagtanggap. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtanggi.
Ito na ang pagharap. Ang itim na usok ay nagpatuloy sa paggapang hanggang sa gitna ng sala. At doon, dahan-dahan itong tumaas na para bang isang taong bumabangon mula sa pagkakahiga. Humugis ito. Isang mataas at payat na anyo, mas matangkad kaysa sa kisame. Hindi ito solid. Ito ay yari sa gumagalaw na kadiliman at sa loob nito may mamamangiti di abob ito. May mga tila bituin na kumikinang at namamatay. Walang mukha, walang mata. Ngunit ramdam na ramdam nila na nakatingin ito sa kanila. Huminto sa pagdarasal si Tita Elena. Ang huling salita ay nanatili sa hangin. Lahat ng mata, ang kay Marco, ang kay Tita Elena, at ang sa anino, ay nakatuon sa maliit na buto sa altar. Huminga ng malalim si Marco. Tumingin siya ng diretso sa anyo na gawa sa anino. Hindi nang may galit, hindi nang may paghamon, kundi nang may pagpapakumbaba. Tinatanggap namin ang aming pagkukulang, sabi ni Marco, at ang kanyang boses, kahit nanginginig, ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan. At tinatawag ka namin sa iyong tunay na pangalan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nakaturo hindi sa nilalang, kundi sa alay. Bantay lupa, maniningil. Adiya podsihay papamadi sa pagbigkas ng buong pangalan. Isang katahimikan na mas malalim pa kaysa sa nauna ang bumalot sa silid. Walang gumalaw, walang huminga, walang huminga. Ang anyo na yari sa anino ay huminto sa paggalaw. Ang mga tila bituin sa loob nito ay tumigil sa pagkislap. Hindi ito sumugod. Hindi ito nagalit. Ito ay simpleng nakatayo lang na para bang sa loob ng 50 taon. Ngayon lang ito muling nakilala ng tama. At dahan-dahan, itinaas nito ang isa sa kanyang mga braso. Isang kamay na yari sa anino, mahaba at payat ang umabot. Hindi sa kanila, kundi sa alay na nasa altar. Hindi nito yakin, hindi nito hinawakan ang buto. Sa halip, ang mga daliri nitong gawa sa kadiliman ay lumutang ilang pulgada sa ibabaw nito. At ang buto, ang luma at tuyot na buto ng palay, ay nagsimulang magliwanag. Isang malambot na puting liwanag ang umusbong mula sa loob nito, kasabay ng isang mahinang ugong na halos hindi marinig. Ang liwanag ay hindi nakakasilaw. Ito ay kalmado at dalisay. Ang liwanag ng isang pangakong tinutupad. Kinuha ng anino ang liwanag. Hinigop nito ang sinag. Hindi ang buto mismo. At habang ginagawa nito yon, ang anyo nito ay nagsimulang magbago. Ang itim na anino ay unti-unting naging sinliwanag ng hangin, tila usok na tinatangay ng hindi nakikitang hangin. Ang matangkad na anyo ay lumiit, lumabnaw hanggang sa wala nang natira, kundi ang ordinaryong dilim ng isang silid na sinisindihan ng kandila. Tapos na. Ang nakakasakal na lamig ay biglang nawala. Napalitan ito ng init ng ordinaryong gabi sa probinsya. Ang masangsang na amoy ng kalachuchi ay naglaho. At ang naiwan na lang ay ang pamilyar na amoy ng natutunaw na kandila at kapeng barako. Sa labas, nagsimulang tumilaok ang mga manok, nagbabadya ng pagdating ng bukang liwayway. Bayad na. Sa isang iglap, ang lakas na nagpatayo kay Marco at sa kanyang Tita Elena ay nawala. Napaluhod sila sa sahig. Ang katawan ay nanginginig hindi na sa takot, kundi sa matinding pagod. Ang araw ay nagsimulang sumikat. Ang mga unang sinag ng liwanag
ay dumaan sa mga siwang ng bintana. Itinaboy ang mga huling anino sa sulok. Sa ginintuang liwanag ng umaga, nagkatinginan sina Marco at Tita Elena. Walang salita. Tanging mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanilang mga pisngi, mga luha ng ginhawa, ng kaligtasan, ng pagsisisi. Niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng sala, sa gitna ng mga natunaw na kandila at mga alaala ng isang mahabang gabi. Isang yakap na nagsasabing, "Nalagpasan natin." Nang sa wakas ay humupa na ang kanilang mga emosyon, tinulungan ni Marco ang kanyang tita na tumayo. At doon, sa daliri ng kanyang tita, napansin niya ang singsing, ang lumang singsing na pilak. May isang maliit na lamat ito ngayon, isang lamat na parang ugat ng kidlat na gumapang sa ibabaw ng metal. Isang lamat na wala dati.